Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ilang senador halatang sumasayaw sa tugtugin ng China. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Very obvious kung ilarawan ng isang eksperto ang tinawag niyang pagsayaw ng ilang senador sa tugtugin ng China. Sa panayam ng DZRH kay Professor Renato De Castro ng De La Salle University, kilalang international studies expert at dating consultant sa National Security Council, sinabi niyang maaring maikumpas ang ilang pro-China statement ng ilang opisyal ng Pilipinas. Konektado umano ito sa Wolf Warrior Strategy ng bagong Chinese Embassy na tumutukoy sa pag-atake nito sa ilang personalidad sa bansa sa halip na umaktong diplomat at ilapag sa mesa ang usapin sa territorial dispute. Obvious, tignan mo natin. Meron na nga akong kasabihan. Ako ay isang Tagalog. Ang isda ko nahuhuli sa bibig. Di po ba? Sumasayaw ho sila sa tugtugin ho ng mga Chino. Ayun. Paliwanag ni De Castro, kapansin-pansing kasabay ng pagiging agresibo ng asal ng Chinese Embassy, bigla na lamang din kine-question ng ilang mambabatas ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Layon umano nitong lituhin ng publiko sa claim ng gobyerno kahit malinaw naman ang effective occupation ng mga Pinoy sa Kalayaan Island Group at may hatol na rin ang International Tribunal sa ating exclusive economic zone. Sa hiwalay na panayam, iginit ng maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal na mali si Senador Marcoleta nang questionin nito ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa Pag-asa Island na nasa labas ng EEZ. Nilekturan ni Batong Bakal ang tinawag niyang katraidoran ng senador at sinabing iba ang patas ng UNCLOS na nagtatakda ng economic zone at iba rin ang patas na kumikilala sa pag-okupa ng mga Pinoy sa Pag-asa Island na sakop ng Municipality of Kalayaan. Sa Kalayaan Island Group bilang parte ng Pilipinas, hindi yan kumbaga imagination lang ng isang presidente o ng isang taong ordinaryo, no? Bali posisyon niya ng Pilipinas bilang isang bansa. So, senator to, kinakalaban niya yung buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, AFP nanindigang hindi isusuko ang kahit isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas kasunod ng pahayag ng pagsuko sa Kalayaan Island Group. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines sa posisyon na hindi pagsuko ng kahit isang pulgadang teritoryo ng Pilipinas kasunod ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na tila nagmumungkahi na isuko ang Kalayaan Island Group dahil sa tensyon sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippines si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mandato ng sandatahang lakas ng Pilipinas na protektahan ang soberanya at integridad ng bansa kasama sa teritoryong ipinangakong poprotektahan ng AFP ang Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc na inaangkin rin ng ibang bansa. Saad ni Rear Admiral Trinidad, hindi kailanman nag-atubiling gampanan ng AFP ang mandatong ito at napatunayan natin ito sa kasaysayan. Matatandaan noong nakaraang linggo, sinabi ni Marcoleta sa Committee on Appointments na dapat isuko ang KIG, ngunit nilinaw niya na taken out of context o inalis sa tamang konteksto ang kanyang pahayag. Tinanggihan naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang ideya ng pagsuko sa naturang teritoryo, at iginiit nila na malinaw ang prinsipyo na hindi isusuko kailanman ang Pilipinas kasama ang West Philippine Sea at Kalayaan Island Group. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.